sabihin po ninyo sa inyong mga sarili, magbago ka na. Hindi po yun negative pero kung negative po yun, kailangan po talaga nating magbago in a positive way. Pero kung positive po yun, ay pagpapalago po yun ng ating mga sarili. Pagpapaiba yun ng ating mga ginagawang tama at mabuti upang tayo ay maging karapat-dapat din na magtawaging anak ng ating Panginoon. Recently lang po, pumunta po ako sa isang event and then may kasama po ako. Ngayon, may narinig po ako, kinakausap po yung kasama ko nung pinuntahan namin ng mga tao. Tapos sinabi, hala no, ang blessed nyo po. Grabe yung pinagdaanan nyo, grabe yung nakaraan nyo, pero tingnan nyo ngayon kung ano at kung sino na kayo. They say na yung tao daw pong iyon ay hindi po naging maganda ang kanyang buhay noon. Sabihin natin, parang rebellious, hindi nga rin po siya napunta sa simbahan, hindi siya nagsisimba, hindi siya nagtitiwala sa Diyos. But now, he is serving sa simbahan. Isa po siyang lay minister. At the same time, marami po siyang ginagampanan dito sa simbahan. Sabihin natin taga dito po siya. Isang magandang halimbawa po ang kanyang buhay na kung saan marami mang dumaan sa kanya, hindi man naging maganda ang kanyang karanasan, ngunit nung siya ay lumapit sa Diyos, nung siya ay nagsilbi sa Diyos, nagpakaalipin bilang anak ng Diyos, nagpahayag ng salita ng Diyos, ibinabahagi ang katawan at dugo ni Kristo sa mga may sakit. Ngayon po ay blessed po siya. Gumaling po siya sa kanyang sakit at ang kanyang pamilya ay binibiyayaan po ng Panginoon. Sabi nga, yung kanyang mga anak ay nagiging successful na. Meron na siyang certified public accountant na anak at meron pong parang graduating po for medical technology. Ngayon po, sineselebrate po natin ang dakilang kapistahan ni Saints Peter and Paul the Apostles. I don't know if you already know these two apostles of God. Napakaano po ng kanilang karanasan sa buhay bago po sila naging apostol. Kung kilala niyo po sila, of course, Peter was a fisherman. Matanda na po siya. At higit sa lahat, si Peter po yung nag-deny kay Jesus. Alala niyo po, yung 3 times na dininay siya. Pero sa kabila po nun, ay tinanggap po siya ng Diyos. From being a fisherman, he became the fishers of men. And tinagurian po siyang pinakaunang papa ng ating simbahang Katolika. And sa kanyang pag-deny ay 3 beses niya ring tinanggap yung hamon ng Diyos para sa kanya. At hanggang ngayon, nananatili po yun sa pamamagitan po ng ating mga Santo Papa, na kung saan inaalagaan ng ating Papa ang kawan ng Panginoon. Hindi niya hinahayaan na mapalayo po ang bawat isa sa kalooban ng Panginoon. Ipinapahayag pa rin ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon, si Pablo naman po, isa po siyang persecutor of the early Christians. From being the persecutor of the Christians, siya po ay naging defender ng ating faith, ng mga Kristiyano, ng mga apostol, nung kapanahunan niya. At higit sa lahat, siya po ay isang dakilang tagapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Kung ang dati, ang kanilang buhay, sasabihin na sino ba ang taong ito? Bakit ito pa ang pinili ng Panginoon? You know, Christ doesn't look or doesn't want us to see ourselves na low. Pero hinahayaan niya tayo na
tanggapin ang anumang hamon sa ating buhay upang magbago. Ang tawag po sa atin, katulad ng naging buhay ni Pedro at ni Pablo, ay magbago. Kaya sabi ko kanina, pakisabi sa iyong mga sarili, magbago ka na. Sana, kung ang pagbabago pong ito ay mabuti, ito po'y kinalulugdan ng Panginoon. At katulad po ni Pedro at ni Pablo, sana ay maging matatag din tayo sa ating pananampalataya. Maging defender din po tayo ng ating pananampalataya, na kung saan, sa kahit anumang dumaan po na hamon sa ating buhay, ay patuloy pa rin po tayo na ibahagi kung anuman ang nais ipamahagi ng Diyos sa ibang tao, sa ating kapwa. And being this ano din po, nung ating gospel ngayon, pinapabatid po sa atin na ito po ay birthday din ng ating simbahan. Today, sinasabi nga po ng aming mga professors during sa theology classes namin na pwede rin ito maging basihan ng birth ng ating church, wherein sinabi po ni Christ kay Peter that within this rock, I will build my church. And bilang vicar of Christ dito sa mundo, napakalaking bagay po ang ginagawa ng ating Santo Papa. Kaya nga po, kapag nagdadasal po tayo lagi, sinasama po natin yung intention ng ating Papa o para sa ating Santo Papa, sapagkat hindi po madali ang kanyang gagampanan o ginagampanang tungkulin sa ating simbahan. Sa dinami-dami ng mga nangyayari, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa bawat parte ng ating mundo, may kaguluhan, merong mga hindi pagkakaunawaan, may mga fake news, may kung ano-anong mga bagay na hindi po kaaya-aya. Ngunit sa kabila po nun, tayo po ay pinapatatag ng ating Espiritu Santo sa pamamagitan po ng mga turo ng ating simbahan. Sa pamamagitan po ng ating pagsisilbi, patuloy na paglilingkod, patuloy na pagtitiwala sa Panginoon na lahat ng bagay ay posible. And miracles do happen, especially if we believe. Ano po? And may mga bagay na hindi natin ini-expect na mangyari. Kasi para po sa atin, nagdadasal tayo hindi lang dapat para sa sarili natin, kundi para rin sa ibang tao. Na ang pagbabago rin po na hahangarin natin ay hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin sa ibang tao. Kasi even though salvation is personal, we are all called to lead everyone to the path of salvation that God has prepared for us. As Christians, as followers of Christ, we are also called to be apostles, to be disciples of everyone. As God gave us His blessing to us, we also are called to be a blessing to each one of us.